Maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron pong umiiral na bagyo ngayon. Hanggang dito nga po sa atin sa Quezon City ay apektado tayo. Kaya yung pong maisog peace rally na gaganapin sana sa Tacloban City ay hindi po natuloy ngayon at ang balita ko ay i-move nila to a later date. Pero as usual, kahit na ang kalikasan na po ang humarang, isinisisi na naman po nila as usual kay President Bongbong Marcos. Talaga itong mga taong ito, kalikasan na po ang nagsasabi. Pero kung ano-ano pa pong mga dahilan ang kanilang ipinapakalat, kesyo meron daw bumili ng pagkarami-raming ticket para daw tumaas ang presyo ng ticket sa eroplano papunta ng Tacloban. Kaya wala daw po o kukunti lang ang makakapunta ng Tacloban sa taas ng presyo ng ticket ng eroplano. O ano ang kinalaman ni President Bongbong Marcos doon? Kung sakali man na meron na makyaw ng ticket, kaya dumoble, triple, o hanggang 5 beses ang itinaas ng ticket papuntang Tacloban. Ayaw nyo na lang kasing tanggapin na wala pong nangyayari dyan sa mga peace and prayer rally ninyo. Kasi nga naman, hanggang ngayon, ginagamit nyo pa rin yung prayer rally, yung prayer for peace, pero ang gusto nyo naman mangyari ay magpunta ang mga tao dyan at ilabas ang kanilang galit. Prayer rally na halos konti lang naman ang oras ninyo para magdasal, kundi puro pagmumura, puro mga talumpati na gusto ninyong pabagsakin ang gobyernong ito at pinagre-resign nyo si President Bongbong Marcos. Pero kinabukasan naman, si President Bongbong Marcos pa rin ang ating presidente. Nabasa nyo yung mga pinapakalat nila mga dahilan. Isa na po yan, ticket ng eroplano, kesyo meron naman daw hinaharangan, kesyo ginigipit, kesyo ganito, kesyo ganyan. Natatakot daw ba ang gobyerno natin sa bilang nila? Dahil meron nga pong nag-post pa sa kanila na wag daw natin babaliwalain ang kanilang numbers. Para bang yung nagsabi nito tiwalang-tiwala na napakarami nila at kayang-kaya nilang pataubin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Binasa ko nga yung mga comments doon sa kanilang page. At halos lahat sila sinasabi mag-people power na tayo. Ginigipit tayo masyado ng gobyerno. Anong klaseng gobyerno ito? Hindi na tayo dapat sa mga probinsya nagrarally. Dumiretso tayo ng EDSA. Lusubin na natin ang Malacanang, mag-people power na tayo. Wala pa rin naman nangyayari. Nakailang prayer rally na sila, pero hindi sila makalikom ng sapat na tao. Hindi ba kayo nagigising sa katotohanan? Na iilan na lang kayo na hindi nyo kayang magsagawa ng isa na namang people power. Dahil sa ngayon po, napakadami na ang sumasama sa ating gobyerno. Kahit yung mga dating kalaban, sila ay nakikiisa sa adhikain ni President Bongbong Marcos para bigyan ng magandang buhay ang bawat isang Pilipino. Pero kayo, ang gusto nyo mangyari ay magkawatak-watak ang Pilipino, na magkagulo tayong lahat, na hindi dapat magtagumpay ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, rally pa rin kayo ng rally, hindi pa rin kayo makapag-people power. Pagbigyan nyo na po yung mga nagsusumamo na mag-people power na daw kayo. Yun lang daw ang tanging paraan para mapatalsik ninyo si President Bongbong Marcos. Bakit ba hindi nyo pakinggan itong mga nananawagan sa inyo na mag-people power na kayo? Dinadaan nyo sa prayer rally, sa peace rally, na halos walang prayer at hindi naman peace ang inyong pinapalaganap kundi kaguluhan. Kaya hindi kayo nagtatagumpay. Habang ginagawa nyo yung pagdidestabilize sa ating gobyerno, mas dumadami po ang sumasama at nakikiisa kay President Bongbong Marcos. Kaya sa tingin niyo, kung kayo ay magtagumpay man na makapag-people power, sa tingin niyo, hindi magka-counter itong mga Pilipinong naniniwala kay President Bongbong Marcos. And we far outnumber you. So kahit na anong mind condition nyo sa mga taong bayan na you have the numbers, no, you do not have the numbers. Puro lang kayo pagma-mind condition. Kasi if you have the numbers, hindi nyo nagagawin yung prayer rally na yan. Tutuloy na kayo, magpi-people power na kayo, naiinip na yung inyong mga taga-suporta.
Mag-people power na daw kayo. O bakit hindi nyo gawin? Kung talagang you have the numbers o hanggang pagbabanta lang kayo. Tinatakot nyo ang taong bayan na magkakagulo dahil magpi-people power kayo? Hindi na po uubra yan. Lumang tugtugin na po yan. Hindi na po yan magtatagumpay. So kahit na libutin ninyo ang buong Pilipinas at mag-prayer rally kayo, mag-peace rally kayo, hindi po kayo magtatagumpay na magkaroon ng isa pang people power. Dahil ayaw na po ng mas nakararaming Pilipino ng gulo, ng away, lalo na at nakikita natin ang mga magagandang ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos na patuloy na nagtatrabaho kahit na ginugulo ninyo ang bayan natin. Mas lumalakas po ang puwersa ng mga tao na naniniwala kay President Bongbong Marcos. Kaya kung gusto niyo ipagpatuloy ang people power ninyo, sige lang, naghihintay lang po kami. Dahil alangan naman manahimik na lang kami kung kayo ay gagawa ng inyong people power. Gusto nyo ng people power kontra sa people power? Ituloy nyo yan. Makikita nyo ang totoong kahulugan ng people power. So huwag na kayo magbanta. Ituloy nyo na yan. Patunayan nyo that you have the numbers. Akala ninyo mababag ang buntot ni President Bongbong Marcos? Akala ninyo matatakot nyo ang mayorya ng Pilipino diyan sa ginagawa nyong pa-prayer rally ninyo na puro murahan lang naman ang naririnig namin? Tapos ang lalakas ng loob nyong humingi ng tulong sa langit, samantalang puro pagmumura ang lumalabas sa inyong mga bibig. Puro galit ang gusto nyong ibahagi sa taong bayan. Hindi na po kumakagat yan. Ayaw na po ng mas nakararaming tao. Hindi ko po sinasabing lahat, dahil meron pa mga katulad ninyo na ayaw tumahimik ang bansa. Dahil mas gusto ninyo na guluhin ito. Kahit nakitang-kita na po kung ano ang pakay ng grupo ninyo para sa atin. Hindi na po uubra yan. Hindi po matatanggap yan ng mayorya ng Pilipino na naniniwala na si President Bongbong Marcos ang itinalaga ng Diyos para mamuno sa bansang Pilipinas, para iahon tayo sa kahirapan. Hindi man po maging madali, hindi man agad-agad, pero kung tayo po ay magtutulungan, siguradong walang mintis, maaabot natin ang pagbangon. But with you people na ang gusto ay kaguluhan, mahihirapan po tayo ng konti. Yun naman ang gusto niyo mangyari, di ba? Na mahirapan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos na iangat tayo. Dahil may mga katulad ninyo na ayaw makiisa. Na ang akala kayo ang tama. Na ang akala kayo ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansang ito. Bakit hindi kayo dumadami? Bawat prayer rally ninyo, hindi naman nadadagdagan ang puwersa ninyo. So nakita nyo nga, pati mismo ang kalikasan ay nakikiayon kay President Bongbong Marcos. Pero okay lang. This is a democracy. Ipagpatuloy nyo yan. Pero tandaan nyo, huwag lang kayong lalagpas. Dahil kahit na po tatahi-tahimik ang ating presidente, hindi naman po siya papayag na guluhin ng iilang tao ang bansa natin na ngayon pa lang ay unti-unti nang bumabangon. So siyempre, ang lagi niyong dinadahilan, ginigipit kayo ng gobyerno na hinaharang ni President Bongbong Marcos ang inyong mga rally. Nakailang rally na nga kayo Si Bongbong Marcos, presidente pa rin natin. So, kung magpi-people power kayo, bring it on. Akala nyo, matatakot nyo ang mayorya ng Pilipino na sumusuporta kay President Bongbong Marcos? Akala ninyo, tatahimik na lang si President Bongbong Marcos at pababayaan kayo sa mga plano nyong i-destabilize ang gobyerno natin? Lalo na at bukong-buko na meron kayong pinaplano mga ouster plots para tanggalin si President Bongbong Marcos. Alangan naman tumahimik na lang si President Bongbong Marcos at hintayin na magtagumpay kayo sa inyong masamang balak. Sabi po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, the military mission is not over as they still needed to thwart attempts to overthrow the government. Sa isang speech po ni President Bongbong Marcos sa Tawi-Tawi, Marcos said he has been going around military camps to stress the urgency of fighting destabilization. When I go around our camps, I always explain
that our mission to fight those who attempt to overthrow the government for whatever reason. So akala ninyo, pababayaan ni President Bongbong Marcos na ituloy niyang ginagawa niyong destabilization? Sinabi po ni President Marcos yan amid claims that a group of police officials was plotting to unseat him. Although noong mga nakaraang araw, sinasabi na wala naman daw sila natatanggap na report na may mga plano na tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos. Pero iba na po ang sigurado. Kung ganyan may usok, may apoy. Dahil lumalakas po yung mga bulong-bulungan na merong ouster plot na mangyayari. So huwag kayong pakampante na hindi kikilo si President Bongbong Marcos. So kung sa tingin ninyo ay mananahimik na lang si President Bongbong Marcos at pababayaan niya na i-unseat niyo sa kanyang pwesto, diyan po kayo nagkakamali. At bago po ako magtapos, meron po akong gustong ipanood sa inyo isang maiksing video clip. Kung mamumukaan nyo itong taong ito na parang langung-langu sa alak or sa droga na talagang ikinabagsak na niya. Makilala nyo kaya siya? Ito po yun. Lights, camera, Rolling. action. So, siguro naman kilala nyo kung sino yung nasa video. Yung taong kung akusahan si President Bongbong Marcos na bangag, na gumagamit ng illegal na droga, at sinasabing si First Lady Lisa Marcos ay lasengga. Ngayon, dito sa video na to, malalaman nyo ba kung ang taong ito ay lango sa alak o lango sa droga? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Ito Money. Diyos ti Agmina.